May mga learners ka bang nahihirapan sa reading? Tara, tulungan natin sila gamit ang data mula sa CRLA o Carla. Hi! I'm Teacher Tin Asas. I am the Content and Learning Design Manager for Remediation and English of the Gokongwei Brothers Foundation. I am also a practicing reading specialist and Secretary of the Council of Reading Intervention Specialists. Ang CRLA o Comprehensive Rapid Literacy Assessment, na kilala nyo rin na Carla, is a tool that helps teachers identify kung sino sa mga grade 1 hanggang grade 3 learners ang nahihirapan sa pagbabasa. Pag-uusapan natin kung ano-ano ang mga skills na kailangan tutukan para targeted at effective ang ating remediation sessions. First is our emerging readers. They start to recognize letters and their corresponding sounds. They know a few letters and they struggle to read even short words. Usually, they have low phonological awareness. Ano naman ang phonological awareness? It refers to the ability to listen, identify, and manipulate units of language, from words like rhymes, syllables, at mga phonemes tulad ng sounds ng mga letters. Ang phonemic awareness ay bahagi ng phonological awareness na nakatuon sa mga individual na sounds ng mga salita na binibigkas. Here's an example of a phonemic awareness activity. Clap or stomp. Clap once if you hear the m sound at the start of the words. Stomp your feet if you don't. Ang focus ng activity na ito ay ang tunog ng letter M sa start ng mga salita. Ito naman ay ukol sa pag-track ng tunog at positions ng mga ito sa salita, beginning, middle, at end. Tandaan, ang mga phonological awareness activities ay listening tasks. Another skill our emerging readers have to learn is alphabet knowledge, including letter names, letter sounds, and big and small representations of letters. Maaari tayong gumamit ng mga sound walls sa pagtuturo ng alphabet knowledge. Kabilang din sa mga skills na kailangan ng mga learners na nasa emerging group ay decoding o word reading. Mahalaga na ipakita sa mga bata kung paano pinagsasama-sama o biniblend ang mga sounds para makabuo at makabasa ng mga salita. Goal natin na magawa nila ito ng tama at automatic. Second is our developing readers. They have the ability to read words and short sentences, but they still struggle to read connected passages and to understand them. Kailangan pa nilang i-master ang kanilang sight word recognition, vocabulary, fluency, at comprehension. One strategy we can use to teach sight words is heart words. Gamit ang heart words, we can teach high-frequency words with irregular spellings in a systematic manner. Tinuturuan natin ng mga bata kung aling bahagi ng mga salita ang kailangan nilang i-memorize o tandaan by heart. Maaari rin tayong magbigay ng mga vocabulary lessons tulad nito na ang focus ay feelings. Last is our transitioning readers. They can decode words more accurately, but they may still need practice to be more fluent and for them to achieve mastery. They need to hone their comprehension and critical thinking skills. Isang paraan upang mahasa ang kanilang comprehension ay sa pamamagitan ng questioning before, during, and after reading. They need to learn comprehension skills and strategies too. Maaari ring magbigay ng mga reading-writing connection tasks upang mas mapalalim ang kanilang understanding sa mga stories at mas mahasa pa ang kanilang critical thinking skills. Alam nyo ba na ang Carla o CRLA ay aligned sa science of teaching at mga reading theories tulad ng simple view of reading? Ayon dito, ang reading comprehension ay product ng pagbabasa ng mga salita o decoding at pag-unawa sa wika o language comprehension. Ibig sabihin, pag nagturo ng reading comprehension, ang goal natin ay matuto silang bumasa at umunawa.
Tandaan, assessment is our guide. With the help of CRLA, we are able to identify the literacy needs at gaps sa pagkatuto sa pagbabasa ng mga bata. Ito rin ang nagsisilbi nating gabay sa pag-design ng mga tamang remediation activities, pagpili ng mga strategies at paggawa ng mga resources para sa kanila. We hope may natutunan kayo for today's video!